yung langis, yaman langis. So ayan oh, ayan ayan, nagtitig ng ano yan, kumukuha ng langis yan. Ibig sabihin may langis dyan. Ayan yung sinasabi ko sa inyong canola plants. Yan ang ginagawang canola oil, parang cooking oil katumbas sa Philippines ng pamprito ng isda, ganyan pangluto. Maraming ganyan ng Canada. Ang ganda no, bulaklak yan, di ba? Namumunga siya, ang bunga niya parang munggo. Tapos yung bunga na yon, doon sila nag-extract ng oil kasi daw yung canola plants na to, yung mga buto niya daw sagana daw sa oil. Nag-stop muna kami dito sa tinatawag nilang mga rest area. Ngayon, habang pinapahinga namin yung sasakyan kasi ano na to mga almost 9 hours na rin kami nagde-drive. Nag-stop lang kami ng 2 beses, saglit lang yun. Siguro mga 5 minutes lang nag-stop. Ipapahinga muna namin yung sasakyan, baka naman mag-iinit ng gusto yung makina. Kasi 9 hours na driving na kami. Ngayon, ang hindi lang maganda sa mga long drive minsan yung mga banyo, minsan wala kang makitang banyo, maliban lang sa mga fast food at saka restaurant o kaya sa mga mall o maliliit na store, may mga sila sa mga gasolinahan, medyo magaganda yung banyo, malilinis. Pero kapag nasa area ka na medyo liblib, malayo sa mga store, ang mangyayari sa'yo, gagamit ka ng mga banyo na ito, hindi to fix, ang tawag nila dito, portable toilet. Ayan yung mga ayan yung mga portable toilet. Yan ganyan tinatawag yan, isang panlalaki, isang pangbabae. Tignan natin yung medyo tuyo yung dito, yung mga damo. Ito yung mga prone sa sunog Ayan, yung mga prone sa grass fire So, pang-apat na stop na natin to. Ayan, meron silang kape. Ayan, ikaw ang gagawa. Ewan ko kung magkano ito. Ayan, black coffee lang tayo. Ayan. Kape na mo. Oo. Ice cream. Ay, manguuwi. Alina, manguuwi. Ayan. Nahiya ka hindi bumili kasi nakipag-washroom kayo. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Ito yung mga stop store. Pag nagbiyahe ka long drive, ganito yung mga pinupuntahan mong tindahan at mga store kasi nga nagpapaka-gas ka. Nagtitinda rin sila ng gas. At the same time, may kasamang store na ganito. Yung mga pagkain. Si Chiria. Talagang design siya sa mga bumibiyahe. Welcome sa Alberta. Officially, pumasok na tayo sa province ng Alberta dito sa Canada. So, mula doon sa aming tahanan sa Winnipeg, Manitoba, Canada, dinampasan namin dinaanan namin yung Saskatchewan, yung probinsya ng Saskatchewan. Eksaktong 9 hours and 20 minutes nakarating na kami ng Alberta. So mula doon sa aming tahanan, nakarating kami ng Alberta ng 9 hours and 20 minutes. Nasa pa lang tayo, entrada ng probinsya ng Alberta. So magdadrive pa rin kami ng 3 pang oras para ma-reach namin yung destination namin, Drumheller, Alberta. Doon kami matutulog sa hotel. So lang to, umpisa pa lang ng Alberta, so mahaba-habang biyahe pa rin tayo. Yan, ganyan ang itsura ng Alberta. Ayan, ang dami niyang mga baka, ayun Ayan. Ayan yung mga baka, ayan kita nyo, maliit lang ang ayan yung mga baka niya, maraming baka. Alam niyo ba na, ayan ang kapatid ko maraming alam alam niyo ba na yung mga baka dito na kulay brown, tama, di ba? Ang tawag doon ay ate? Hereford.
Hereford daw. Sabi ko, ang pronunciation pala nun, sabi ko, Hereford. Ang pronunciation ko nun dati, uy, Hereford corned beef, sabi ko. Yung pala, Hereford pala ang pronunciation, yung kulay brown na baka. Ngayon yun namang mga maiitim, yung matitingkad na maiitim na kulay ng baka, yung purong itim, ang tawag pala doon mga Angus beef. Yun daw ang mga baka na may masarap na karne. Ayan. Ayan. So, marami niyang mga marami mga nag-aalaga ng baka dito sa Saskatchewan at saka sa Manitoba at pati rin sa Alberta kasi nga kita naman ninyo ang luwag ng mga damo, puro damo-damo yan. O siyempre, hindi mauubusan ang makakain ng mga baka dito. Ayan, katama. Alam niyo ba kung ano pang maganda dito sa Alberta? Siya ay isang one tax province lang. Ayan, kita nyo oh. Ang ganda oh. Bukod sa maganda yung lugar,
Ang ano nila dito, ayan, ang ganda. Wow! See, I told you ate, ang ganda, di ba? Konti pa lang yung nakikita mo yan, sister. Makikita mo pa yung mas maganda pa dyan. Hindi pa yan ang maganda, sister. Madami pang mas maganda. So, kita nyo man, ang ganda. Ano pa lang to? Ano pa lang to? Hindi pa ito yung pinakamaganda. Marami pang mas maganda dito sa Alberta. Ang nakakaaliw sa Alberta ay ano siya, magandang maganda talaga yung lugar. Para kang nasa Garden of Eve. Talagang pag nakita mo yung mga bundok niya, yung mga kulay asul na tubig, talagang maaaliw ka. Babalik-balikan mo siya. Ganyan siya kaganda. Ngayon, siya rin ay may one tax lang siya. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng one tax? Isang tax lang ang charge niya sa mga binibili mo. GST lang, 5%. Ang laking tipid, no? Kasi sa amin, sa Manitoba, dalawang klase ng tax ang charge sa amin, kada bili namin. Yun ay ang tinatawag nilang GST, 5%, at another PST, 7%. Dati nga, tumaas na ng 13% eh. Ang PST namin dati 13%, buti nga binaba na sa 7%. So, dalawang klase ng tax ang binabayaran ng Manitoba, yun ay ang GST, PST. So 12% kami. Pero ang Alberta nagcha-charge lang siya ng 5% na GST sa mga sales tax niya. Sa mga binibili mo 5% lang, 'di ba? Laki ng diferensya. Yun nga lang, isa pang amazing fact. Kahit na sinasabi nilang one tax lang ang Alberta, nako, nakatipid ka nga ng 7% na PST, papatayin ka naman ng recycling fee. Kada bili mo dito ng anything na may plastic na binili mo, may plastic container o kaya yung mga Tetra Pak, yung anything na bumili ka ng grocery mo na ito ay nakapackage using bottle, ganyan, plastic, recyclable na pwedeng i-recycle, kagaya ng Tetra Pak at saka yung plastic o yung mga bottles of water. Naku po, maluluha ka sa laki ng recycling fee. Pero in fairness naman, pwede mo namang makuha uli yung recycling fee na yon pag sinoli mo yung mga bote. Ayan, ang gaganda ng mga bahay, oh, sister, oh. Ayan, so ano siya, nagcha-charge siya ng recycling fee kada bili mo. So, pag bumili ka ng, halimbawa, bumili ako ng 24 pieces na bottle of water. Ang halaga nun, sabihin na natin $5. So, i-charge ka nila ng 10 cents kada bote nun. E di, ibig sabihin doon sa 24, ma-charge ka ng $2.40 para lang sa recycling fee. Halos kasing halaga na nung bottle of water na binili mo yung recycling fee. Makukuha mo yun pag sinoli mo doon sa mga claiming center nila, yung pinaggamitan mo na bote, yung pagkainom mo nung bottle of water, yung plastic dapat itabi mo. Lahat ng recycling na binili mo, itabi mo yon, and then isoli mo siya at babayaran nila, ibabalik nila sa iyo yung binayad mong recycling. Ganon. Kaya nga dito, alam niyo ba dito na kayo maingay, nagkakaroon ng balita na minsan daw nagkakanakawan sa mga recycling lang. Hindi daw nila maiwan yung yung may mga, hindi naman lahat, may mga mangilan-ngilan daw na hindi nila maiwan yung kanilang mga garbage bin, yung mga recycling bin nila na lalagyan ng mga recycle. Kasi nga may mga kumukuha, ninanakaw daw ng iba para ibenta. Kasi nga naman, sabi nga nila dito sa sa Alberta, may yaman sa basura. Yun kasabihan. Kasi nga ang laki ng recycling fee. So pag nakaipon ka ng maraming plastic, yayaman ka talaga sa taas ng benta mo doon sa plastic. At saka yung mga aluminum. May mga recycling fee dito, ang laki, yun nga lang. Sa amin naman sa Manitoba, yun, pagmamalaki ko ulit yung aking pinanggalingan sa Manitoba. Ang sa amin pag bumili ako ng 24 pieces of bottle of water, usually yung bili ko lang dun $2.50. Dito mas mataas ang benta rito. Bukod sa mas mataas yung presyo ng bilihin dito sa Alberta kesa sa amin sa Manitoba, mataas yung recycling fee nila dito. Di ba sabi ko sa inyo 10 cents ang isang bote, hindi ko makalimutan yun. That was 10 years ago,
Ewan ko ngayon kung magkano na yung recycling fee ng isang bote. Sa Manitoba, ang recycling fee ng 24 pieces na bottle of water ay nasa ano lang, 30 cents lang, ganyan no. 30 cents, 35 cents, ganyan, 40 cents ang pinakamalaki. Di, ang laki ng diferensya, no? Kaya nga, ang ano dito, ang kalaban mo dito yung cost of living. At saka dito, mas mahal ang mga bahay. As in, malaki ang minahal niya kaysa sa mga bahay sa amin. Tapos, pati yung mga interest, mga ano, mas mataas dito talaga. Kaya nga hindi namin naisipang lumipat dito kasi nga pag iniisip mo na kailangan mo mag-double job para lang makabayad ng bayad sa sasakyan, parang magdadalawang isip ka para lumipat ng Alberta.